building. 7 a.m. starting karong September nga month. Then required all sa PAW nga kanang sa Wednesday ug sa jam. Amen. So, tanang praise and worship, isang kamot. Okay, so mga Amen. gi-bless kanang dinihugan ni Lord no nga Amen. maoy mo kuan nato diha sa pagsimba. Amen. O karon mga igsoon atong andamon atong kasing-kasing hunahuna og kalag. Ug ingnay mong kaugalingon nga focus. Focus diha sa pulong sa atong buhi nga Dios og di nato dagayan atong i-welcome si Life Coach Floro. Good morning! Amen! Karong buntaga, bakante diri sa abtubangan duha. Karong buntaga, atong ablihan ang gipadayag ni Ginoong Hesus. Dili gipadayag nako o nimo o sa relihiyon, kundi gipadayag ni Ginoong Hesus ngadto ni John nga iyang inigugma. Dili gipadayag ni John. O mabasa ni nato diha sa of course, revelation. Ang ubang Bible, revelasyon. Ang ubang pinadayag, ang ubang gipadayag. Kinirang libroha may igsoon sa Biblia nga misaad og panalangin. So, kinsay gustong panalanginan sa Dios sa tibok niyang kinabuhi? Isang kamot. Ako gusto kong panalanginan sa Dios sa tibok na akong kinabuhi. Maski kung sa'y may tabo, tungod kay ang Biblia naghatag og pagdasig o pagsaad nga sila pagapanalinginan gayon. Sa Book of Revelation, kaduha kay gayon, gisulti sa anghel nga gisugo ni Ginoong Hesukristo. Aron pagsugilon ni Juan nga iyang hinigugma, pagsulat ni ining maong basahon nga aron ato nga tamdan og atong basahon. Ingon sa verse 3, bulahan ang mubasa ni ining basahon sa mga propesya. Amen? Sa tuwa pulahan. Panalanginan means ang favor ni God. Health, wealth, prosperity, healing. Unsay mong gusto? The favor of the Lord will be upon you. Extended grace ni siya. Sa dihang, mubasa ka ni ini. So kung mubasa ka kung gusto kang panalanginan sa Dios, basahan ng Book of Revelation. Ay lang dayon tuog nimo kay di niya kakatug. Kay kuyaw ni siya. Primero, dili ka kasabot, pero sige halag basa, madugayan makasabot ka kay pasabton ka sa Holy Spirit. Amen? Og nibutaga, tabangan ta mo pagpasabot, unsay buot ipasabot sa pananaw ni John nga gihatag sa usa ka manununda gisugo ni Ginoong Hesus kay mao ni ang iyang gipadayag ni Ginoong Hesus. Amen? Buot ni John nga basahon og kusog. Doon na tayo awit gani ha? Nga aloud. We will sing and worship the Lord aloud. Ang context din magsiyon kung imo gid ng pamaladungan og maayo ang revelation, ang buti pasabot ni John din ha gyud nga basahon ni kusog sa mga kaiglesiyahan, sa mga churches. Tungod kay nag-asoy kini sa mga butang nga gipadayag ni Ginoong Hesukristo. So dapat lang interesado ang mga followers ni Jesus Christ sa mga prophetic messages nga naa sa Bible. Amen? Kaysa dihang tunaan ta kini, magkakaton ta pag-ila ug pag-aninaw, pag-spot sa mga ilhanan sa kapanahunan. Aron dili ta mo sipyat pag-ila, pag-identify asa natang dapita sa programa ni God. Hinumdumi ang rapture wala na siya ilhanan. Rapture has no clue. Rapture has no sign whatsoever. Nothing happens before it happens. Nga nilang, mura lang huwa. Tagtaon, mga huwag lang tagkalit. No? Secret ni og time clock ni God. Nangutanang yung mga tinunan ingon si Jesus Christ nga way na sayod ni bisan kinsa. Ang mga anghel man sa langit. So kung doon ay anghel, pakita ni musugilon nga ugma balik Ginoo ay tuo. Kay way na sayod, inig balik ni Ginoo first phase. Adto ni may tabo sa kahanginan, dili ni may tabo dinhi sa kayutaan. Akong balikon, nothing happens before rapture happens. Pero ang second coming mga igsoon, mo ninindot, kay daghan siya timailhan.
ug naa na nagsige nagpakita ang mga anino nga indicators nga gitagana sa mga panghitabo sa dili pa moabot si Ginoong Hesukristo. Arita sa diretso ta sa chapter 12 sa Book of Revelation. Makita sa tibuok chapter ang isa na lang ka kuan kini ang upat ka makita na to ang upat ka gisugilo ni John ngari ka nato og sa iglesia. Number 1, ang tumong ni Satanas. So tumong ni Satanas, pagsakit nimo, paghatag nimo balatian, pagprosper nimo. Ikaduha, ang gahom ni Satanas. Ang sa mga kagamhanan ni si Satanas. Ang kaabag ni Satanas, ikatulo. Ug ang katapusan ni Satanas mo ikaupat. Sa verse 1 and 2, ingon din ni, nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug koronahan siya 12 ka bituon. Hapit na siya manganak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Magampo ta. Labing kamahanan nga mahan lamdagi ang among pangisip karon nga mahimong sayo ng among pagsabot nining mabutang nga daw lalum apan kun among tukion kun amo gayong saumon makasaom ug makakita gyud kami sa manindot nimong masaad. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abi ninyo ang Book of Revelation mga igsoon ang pinadayag puno ni siya sa mga symbolic languages. Ang lingwahe ni mga simbolo. Okay? Kung kinsa maning babae nga gisgutan dinhi nga dunay usa ka babae nga manganak ug batang lalaki. Si Propeta Isias 500 years ago una ni nahitabo mipahibaw ng daan nga sa next verse sama kami sa tuwa sila na kami man sama kami sa usa ka babae nga nagbati naglitad-litad sa kasakit tungod sa bata nga hapit na magula. Sama kami sa nagbati nga nagantos sa kasakit apan hangin ray among gianak. Wala man kami makaangkon og kadaugan alang sa among yuta, wala gayud kami mahimo. Sa ato pa kining babae magsuon, Israel ni siya, mo ni ang nasod Israel. Diin si Ginoong Hesukristo na himugso. Amen. 5 years ago, 5 years before Jesus Christ was born, si Isaiah naghisgot may tungod sa kapakyas sa mga Jewish people pagdala sa paglaom o kaluwasan alang sa humanity. Kadaghan mga propeta nagtagna apan daghan kayong ali, daghan kayong babag, daghan kayong obstacle. Hinuon, human sa gatusan ka mga katuigan, after ni Isaiah, ang Jewish people, nakabaton ra gayon sila og pribilehiyo pagdala sa mga deliverer. Ngani sa kalibutan, mo nang doon na tayo Pasko nga gisaulog. Ang verse 5, mi capture ni ining mong hitabua. Mi capture sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ingon ang verse 5, unya, gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. So gi-capture sa verse 5, number 1, ang iyang pagkatao. Number 2, ang iyang pagkayab. Si Ginoong Hesus nahimong parte sa humanity. Si Ginoong Hesus gisakmit pagkabanhaw niya na capture siyang pagkayab sa Dios. Ug ang katulog i-capture sa verse 5 ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Matod pa sa verse tong gibasa kaniya, maghari siya sa tanang kanasuran kini mahitabo panahon sa millennium or 1,000 years reign ni Christ. Pagtanaw po nato sa verse 9, gi-capture usab ang pagdailos o pagdaus-us ni Satanas. Matod pa diha, gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, nga gingan lagyawa o Satanas. Nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta.
Sa ato pa ang status ni Satanas padaus-us, padailos. Gikan sa heaven ngadto sa earth, nga ni sa earth, o gikan sa earth ngadto sa kahiladman, bottomless pit, o gikan sa bottomless pit ngadto sa lake of fire, impierno. By the way, ang impierno gibuhat sa Dios dili alang sa mga Kristiyanon o dili alang sa mga tao nga iyang gibugna, tinangga niyang katawhan ang mankind. Gihimo sa Dios ang impierno alang ni Satanas. O kung doon na may tao nga may impierno, iyan ang kagustuhan. Iyan ang pagbuot, dili na pagbuot sa Dios. Amen? Na impierno sa Satanas, dili pagbuot sa Dios. Kay gimugna ba siya sa Dios? Huwag magmugna ang Dios. Ug dato, nagbugna siya maayo, puro maayo. Amen? Pagbuot ni Satanas, ang gusto siya maimpierno, gusto siya moadto. Lahi ang kan Jesus Christ. Gikan sa langit si Jesus Christ, ingani sa yuta si Jesus Christ, o gilubong siya, apanabanhaw siya. O karon to siya sa langit. Mibalik siya sa trono sa iyang aman. Amen? Pero, makita na to nga si Satanas wagi pagsaka. Kanunay padaos-os. Di ka kita sa Biblia nga ni Saka, Satanas. So, kung ma-involve man o galing kaniya, ing ana joy mahitabo ni mo. Padaos-os ka, padailos. Muna'y imong direksyon, muna'y iyang gravity, muna'y iyang pull. Bunluton kaniya paubos. Maunay imong padulngan. Birahon kaniya paubos, hantod. Masyok mo ka. Bisa pag daghang kwarta. Mahurot ra gyapon ang kwartaha. Biyaan ra gyapon ang bandi. Halaing timailhan sa verse 9 atong mabasa ang description ni Satanas diya sa iyang sa usa lang ka single nga verse, usa lang ka bersikulo ha. Gidescribe si Satanas ingon nga dragon, old serpent, karaang bitin, devil, yawa, Satanas, no? By the way, dili ni siya ngilad og naong ha. Si Satanas dili agli. Matahom ni siya. Kaso may evil dragon serpent heart lang ni siya. Dunan ni siya kasing-kasing evil gyud dautan. Sama ka sa kamangtas, kapinta sa dragon, sa serpent. Okay? Nga naman, tungkol kay binuhat ni siya sa kahayag. Gitawag ni siya og archangel sa wa pa siya mo supak o rebelde batok sa Dios. Ang iyang ngalan, Lucifer. Attractive siya ni adtong mga iyang tintalon. Attractive siya. O kung atong tanawon ang meaning sa devil or yawa sa Binisaya, it means tigbutang-butang. Si Martin Luther, nga usa ka obispo nga gisugo gitugahan sa Roma paghubad sa Biblia sa ilang panahon. Nagdamgo usa kay gayon ni ana nga dunay gipakita sa Satanas iyang damgo nga mga listahan sa iyang mga sala, sa iyang nabuhat nga makasaypanan, sa iyang pagkadautan, og iyang agi ang iyang nakita. Og dingon sa Satanas imo ning agi no napaypirma nimo. Oh, napailaing gikuha nga nilukot si Satanas o gipakita siyang damgo. Imo nino, hantod, scroll after scroll, dagang mga linukot, hantod, nasyok mo na, wa na'y umoy, na daw na gyud si Luther. Yang gikundim, yang kagwalayon. Apa nahinumdum siya, ug galit, dayong talikod ni Satanas ug dinatan sa Satanas. Kanang tanan imong gisulti ug imong tigbutang-butang kanako. Gidala na kana ni Kristo dito sa cross, sa Kalbaryo. Iyan na kanang gipapa, pinaagi sa kamatayon niya dito sa cross. Pinaagi sa pagpaagas, pagpaula siya nga mili nga dugo. May soon, devil means dauton kaniya. Way maayong pulong ang yawa nga ikahatod kaniya, pakaulawan kaniya, insultuhon kaniya, kondinahon kaniya, gubon niya ang imong reputasyon. Hangtod, bus na mo pagtanaw sa imong kaugalingon. Hantod, wala na kay self-identity. Hantod, mo collapse ng imong paglantaw sa imong kaugalingon. Kay butang-butangan man kaniya, gubuon man niya ang imong reputasyon, atubangan sa korte sa Dios. Sama ba sa usa ka kurap nga abogado, atubangan sa huwes? Pakitaan yung sa iyo. Kurap nga abogado, ha? Ang meaning po sa deceiver si Satanas, means deceiver. No? John chapter 8. Limbungan siya.
linglahon kaniya, tikasan kaniya, or tikasan kaniya, limbungan gyud kaniya, og hangtod karon ang kalibutan iyang gilumbungan. Dunay usa ka devoted fanatic Muslim nga si Yasir sa Africa. Og sa iyang pagka 8 years old gipadana siya sa iyang amahan aron paeskwelahon sa Quran school, no, ng Biblia sa mga Muslim. O sa palirungon sila sa ilang teacher, o pamimuryahon sila sa tibuok Quran. O sa diyang masayop sila, hapako ng ulo. Anis tungag sa ulo. Kailangan mamimorya. Kailangan di sila muhilak. Kay dili na kultura sa mga Muslim nga muhilak. O dagdako siya nga may kasilag sa mga Kristohanon, may kasilag sa mga Israelihanon. O sa diyang eskwela na siya, doon na siya classmate, gitawag og si Zechariah. Bright, maayo si Zechariah, smart si Zechariah sa ilang klase. O nasilag si ug samot si Yasir, tungkol kay abi niya, nga siya mo yung pinakamaayo sa klase. Doon na pumaday maayo niya, nga si Zechariah. Busa kada adlaw ilang bunugon si Zechariah, uban siya mga kauban, o siya mga barkada, mga kauban sa klase. Apan, usa kay gayon niya na, sayo silang may lakaw, pagkagabi mikatkat sila sa kahoy diin adto agi si Zechariah, o sa dihang miuli na si Zechariah, nagdala og sulo, nakita na nila ang siga sa sulo, nag-anam kadako, nag-anam kaduol, og pagkatungod yun, giluksoan na si Zechariah, og ilang gikulata, ilang gipareglahan, ilang giambush, gibalian nila sa bukton, ilang basta gisampungan aron dili makasinggit aron tabang gisampungan ni Yasir ang baba ni Zechariah hantod na kuyapan si Zechariah nawadag umoy wa na magtingog munon nanagan sila gibiyaan na katapos ang kita niya ni Zechariah deadball na si Zechariah. Pansandagan sa panahon mga igsoon nagsundalo siya sa Muslim, jihadist siya. Jihadist means declare sila religious war against other mga grupo pundok, particularly Christianity. Og sa pangubatan, kada gabi maglibog siya, maghilak siya kung asa siya padukon mamatay siya. Kay gubat good, jihadist good. Mura ko Abu Sayyaf. True story niya. Unyang niya igagaw, nasakit. Nitabo nga dunay nakadungog ng mga Kristohanon, duha ka buok. Ningadto sa ilang murag sa nala bunker kay preuberan ang katong igaw. So aron lang okay lang kay preuberan man pero sa diyang gilaman na siya pagkita niya dunay nagbitay cross palayo siya. Kiti siya gusto. Isa ni ani ingon ang missionary yung nga nili aron pag preuber sa imong igagaw kay gi-diagnose mo siya sa doktor duhan lang kadlaw patay na gyud ang igagaw tungod sa balatian. Malaria siguro gud sa bansakita. O gi-pre-overan. Pagka mag-pre-over, nahibong si Yasir. Tungkol kay milingkod ang iyang gagaw. Nangitag pagkaon niya gagaw. May ganhawag lawom. Laktod pagkasulti na ayaw. Ayaw ang iyang gagaw. Ug mo to'y kablit sa kasing-kasing nga masilagon ni Yasir. Laktod pagkasulti, gidawat niya si Ginoong Hesukristo nga iyang maluluwas. Ug sa diha nga nangalagad na siya, usa kay gina, doon ay pastoral conference dito sa Egypt. First time, 25 years, sukad sa iyang pag-eskwela pagkahitabo ato, adto siya sa Egypt. Ug doon ay usa ka Sudanese pastor, nagtinanaw niya, idara na, ubano nagbuhok. Ug milamano siya, kaysa mga, siya ako siya sir. Ingon si katong ning lamano, waka hinumdum na ko. Siya kaysa ka. Ipakita ang mga uwat sa kulata. Dito nakaamgo siya, nakaisip pagkadautan gidayon ako. Siya, ikaw si Zechariah, katong among ipariglahan. Kahilak siya. Niya siya abi nimo. Sa imong kasuko kanako, adlaw-adlaw nagampo ko kanimo. Ang imungan akong gibutang sa first page akong Bible. Tuag yun. Pag-abli ni Zechariah, ipakita ni Yasir, nga Yasir. Everyday nag-ampo siya ni Yasir. Muna si Yasir na himong Kristohanon. Kaya na-deceiver man to siya sa kaaway. Dili man si Yasir ang iyang kontra.
Dili man mga Buddhist tong kontra, dili man mga Muslim tong kontra, dili man mga pagans or unbelievers tong kaaway. Samot na, dili pastor tong kontra, oy. Dili elders, deacons sa tong kontra. Dili ka ng tapad mo imong kontra. Dili ang isigya Kristohanon mo imong kontra. Ang deceiver mo yung atong kaaway, may son, amen? So, dito, nagkaulit sila. Og niingon, nagsamta, nag-ampo siya sa giingnan siya sa Ginoo, sa impression ba? Nga una ka nangita nako, nakakita na ako kanimo. Amurag sinitidiel. Grabe ang yung testimony may igsoon. Daghan mga tao nga nindot og testimony sama ni Reverend Joshua. Kanindot ato nga testimony. Samtang kita nagpahimo sa kadagaya siguro di inta na trabaho, siya nagkalisod-lisod, gidison siyang pamilya. Grabe na mga igsoon. Kung ma-involve gani ka ni Satanas sa pagpakasala, abi ninyo, ang frontage ana kanunay gyud nan maayong tan-awon ang atubangan apan ang katapusan maguba gyud kadautan gina siya very very bad. Amen. Kanunay dako ang iyang mga saad kay siya iyang ihatod. His promises are always greater than he delivers. Samas nindot nga advertisement sa Facebook. Nindot kay picture ang item niya tan-aw ni buy one take one pag yun ang gi-post. So, ning order ka, click raman, click away. Nice kayong picture karon pag deliver sa GNT. Bati man di ay. Gamay hindi kaayo. Kaya ang gipakita ito, motorsiklo niya, 3,000. Napag yung motorsiklo, electric bike nga, 3,000. Pag deliver, pambata di ay. Ay, pambata. Ay, pag diyan nakapalit sa Grand Mula pa eh, bilsing ko. Determinado si Satanas nga di takakita sa Ebanghelyo migsoon. He is determined nga di takakita sa gospel. 2 Corinthians 4:4. Dili sila mutuo niini tungod kay unsa gani? Gibutaan man sa Dios nining kalibutan na ang ilang mga huna-huna. Busa dili sila kakita sa kahayag sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Dili sila kakita sa maayong balita may tungod sa himaya ni Kristo. Nakaila sila ni Ginoong Kristo, tanang piniriso nga nasuong nakaila ni Jesus Christ, kanang piniriso nga naas bilibid prison nakaila ni Jesus Christ, pero dili sila interesado ni Jesus Christ. Dili sila interesado sa may tungod sa maayong balita. Ug kining maayong balita naghisgot ni sa himaya ni Kristo. Naghisgot ni sa sibo gayud nga dagway sa Dios nga nagpakataw, naglakaw-lakaw dinhi sa kalibutan, uban kanato niadtong higayuna ug misaan nga mobalik siya pag-usab. Amen. Og naghatag siya dagang mga ilhanan. Apan tungod lagi kay gibutaan, bisa magsigi patag wali sa kaayo ni Ginoong Kristo, sa gugma ni Ginoong Kristo, nga unta mamahimong kabahin ang tao sa panimalay sa Dios. Nakabati ang tao sa pulong sa Dios, pero wa siya interest masayod sa Dios. Mas gi-prefer pa niya ang technology kaysa theology. Mas ganahan pa siya sa technology. Maghapon siya siyang technology kaysa theology. Theology means pagtuon sa may tungod sa Dios. Kung kinsa gyud si Ginoong Kristo, di man gani ka graduate sa high school o sa college, kundi ka mokuha ni ng usa ka subject nga Dr. Jose Rizal, the life and the story of Dr. Jose Rizal. Saan mo na ito pag-graduate kung dili ta ka masayod? Unsa ang kinabuhi? Unsa ang istorya sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga na iyang gibilin gisulat. Kana kay dili sila interesado maigsom sa share sa kaya sa Ginoo, adunay laing pwersa nga naglihok ug namuhat sa ilang kinabuhi. Matud pa sa 2 Korinto 4:4. Kinsa man na siya ang deceiver. Ang limbungan. Nga gani after church service dunay uban nga lahi ang ilang gibuhat kay sige wali. Nindot kayong wali. Parang pag-abot siya balay, nagkumbate. No? O, naginong kasimba. Sa verse 3, makita diha ang gahom ni Satanas, his power. Tanawa ang verse. Unya, may laing tilimad-on nga nakita dito sa langit. Next slide, please. May dakong dragon. Nga pula. Napa ba? Napa? Di na, manyang na. Ug may pito kini ka ulo, napulo kasungay, ug may korona sa matag ulo niini. Okay?
murag ninghang nga tong kuan. Gilang. Napulo ka sungay. I mean, pito ka sungay, pito ka ulo, napulo ka sungay. It means intelligent si Satanas. Intelligent siya. Pito means perfect. Og iyang gikopya ang numero sa Dios. Bantayan ninyo magsuon. Kay na-scam niya bisan ang pinaka-intelligent being sa planeta. Si Adan gihimo siya sumala sa dagway sa Dios. Pero na-scam pag yun. Mismo diya sa perfect environment. Gibutang siya sa Dios sa garden sa Eden. Perhingpitang lugar. Upon na-scam siya. Samot na tanga. Made in China naman. Made in the Philippines. Nalimbungan siya sa limbungan. Giofiran siya nga madiyos. Hang? Di na mo gana? Ha? Wala. Sure. Ang kaaway mo yung nagkatag. Oh, zero na yun. Tanawa. In the name of Jesus, kumplito to siya. Di man ta makahatag na ron og kuan kini ang USB kay wa man dira ko laptop. Giofiran si Adan nga mahimo siyang Dios. Simple, prutas sa guna. The issue is not the fruit, the issue is obedience. Kay pag-offer ni Satanas nga mahimo siyang Dios, mikubit siya. Nadani siya. Buot siya nga mo experience, unsa na siya? Unsa nang mahimutang sama sa Dios o mahimutan Dios, kaila katag unsa nang dautan? Unsa kay lami ng beer, no? Unsa kay nindot baka na mosurog bar? Ba tiltilaw ba? Unsa ka nang ilang giingon nga siyup po, no? Nya mahay kuno ka. Nya nigalgal imong amigo. What ay EBP diha? Naa? Okay. So suwaya na to ng EBP. Sa dili pang EBP, akong ihatag na yung background. Usa ni siya ka movie 2017. Nagisgot ni siya sa kaprinsesa nga abi niyag siya na ang mo sunod sa trono. Apan may nahimugso mang batang lalaki. So kadato nasilag siya ug buot niya nga patyon ang batang lalaki ug nabuhat gid niya. Pagdako na niya ang prinsesa nangita siya og someone diin mo iposes ang lawas. Yang gitawag niya chosen. So atong tanawon ang ABP kadiyo. Princess Amunet. Beautiful. Cunning. And ruthless. Sole heir to the throne of Egypt. The Pharaoh's kingdom would one day be hers to rule. Without mercy or fear, and Amunet would be worshipped as a living god. But Pharaoh had a son. The boy now would inherit her destiny. And Amunet understood power was not given. It had to be taken. Come to me. It hurts. I know. Let me take the pain away. Give in. Give in. Wait! Destroy the stone, and all is lost.
You will be a living God. You will have power of life over death. Mo to yung offer. You will have power over life, over death. Pero na ako may balita ninyo maigsoon. Sige nung Iso Kristo, matud pa sa Ephesians chapter 5. Natungkol siyang gugma na to, gi-offer niya. Doon na siya gihatag. Doon na siya gitanyag sa mga tao, sa kalibutan, sa humanity. Gitanyag niya yung kinabuhi. Gi-offer niya yung kinabuhi. Gisakripisyo niya yung kinabuhi. Amen? Ang nag-offer sa unang mga tao, sa kalibutan, walay gitanyag. Giulhugan o gitinta lamang sila. Sa verse 4, wa naman din na ang atong slide, murag nahurot naman ko no. Doon na siya yung mga partners, akong basahon, doon na siya yung partners in crime. Gikahig niya, gikahig niya, pinaagi sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit o gitambog ngadto sa yuta. Ngani? Ikatulong bahin na dili ikaupat. Ikatulong bahin sa mga bituon. O kining bituon, 1/3 stars. Nagrepresent ni sila og mga angels, anghel. Other words, Satan is not alone. Mao day nga epektibo kayo siya sa daghan, kay daghan man siya makaabag. Mga anghel ni pod nga puno sa kasilag sa Dios. Ug unsang hinungdan ngano nasilag na sila sa Dios? Wa takibaw. Basta natintal, nakabig ni sila, nadani ni sila, nakahig ni sila ni Satanas. Ug puno ang ilang kasing-kasing sa kasuko sa Dios ug sa mga katawhan sa Dios. O gitawag ni natog demonyo. Kanindot sa prayer kaniya, giripyok daan nga naman importante ito maigsoon. Bisan sa imong panrabaho, bisan sa imong pagdrive, bisan pa imong paglakaw. Kay dunay kakonsabo sa Satanas kay sila ang mutabang sa iyawa pagbuhat sa iyang iwanong agenda. So doon na natay gahom, doon na natay gisgutan nga kaabag ni Satanas, purpose ni Satanas, ang ato hisgutan karon, verse 12 gyapon. Chapter 12 verse 4 gyapon. Mibarog siya atubangan sa babayeng hapit na mga anak aron tukbon. So mo na yan tumong niya ang bata nga mahimugso. Iyang i-destroy ang Israel nga maoy magdala ni Ginoong Hesus. Gamito niya ang mga teroristag utok sa atong panahon, Hamas, Palestinian jihadist, no? Kining Hezbollah. Tungod kay mangsoon, dugay na kay ning dumot wa pata sa kalibutan. Nagdumot na ni sila. Ngano nakasulti ta na tungod kay kaniadto gyud sa dihang nabatian ni Satanas ang Dios nga miingon. Next slide. Himuon kung magkaaway ikaw, Satanas, ug ang babae. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang kiting o tikod. So pagkabati ni Satanas kay siya magigi ingna ni God nga nagi kaaway. Magkaaway gid mo hangtod sa hangtod. So kada to nagsugod gidayon sa Satanas og kampanya pag-eradicate, pag-wipe out, pagwagtang sa maong kaliwat. Kung mahimo, kay kini mo ay mudugmok sa iyang ulo, o dili siya kahimo na. Dili katugod si Herodes, nga pulihan siya og hari sa mga hari, nga gitawag og Jesus Christ. Kaya lang mangita siya paagi. O kay nasayod si Satanas, pinasikad sa mga propesiya, nga ang bata mutumaw gikan sa Israel, nagkapuliki na siya strategize karon. Unsaon nga mapugngan kining nasura pag-exist kaya na ba kayo sa Philippines pato si Jesus Christ may mugso anas buhol ato liti ato sa Negros mangita gyud paagi si Jesus Christ nga dili ma-exist ang mga Pilipino ang Philippines hamo na karon mga hantod karon makita ninyo ang kaguliyang o kasakit o gisakit ang nasod nga maong Israel dili tanawa gihulgugan niya si Iso. Kaluham gito si Iso ug si Jacob. Gihalugan niya si Iso pagpatay kang Jacob. Ug si Jacob mao biya ni amahan sa Israel, mao ni kagikan sa Israel. Amen. Namo diha. Ug napakyas si Satanas. Paghulhog ug sa iyang paghulog ni Iso napakyas si Satanas.
Kay medyo nagkauli man sila. Busag gihulhugan na po niya si Pharaoh sa Egypt aron i-murder ang tanang mga Jewish boys sa Egypt. Panahon ni Moses, may gani kay nakakitag paagi ang iyang ginikanan, gipalutaw si Moses sa kabasket o nakitaan sa prinsesa o gisagop siya isip yang anak. Kung wa pa mo survive kuno si Jacob, kung wa pa mo survive si Moses, doon na kay Israel karon. Wala. Pero ning intervene ang kamot sa Dios. No? Ning interfere ang kamot sa Dios. Aron maluwas ug makapadayon pag-exist kini nga nason. Ug sa diyang finally nahimugso na gyud ang gitagna nga bata. Gitisok ni Satanas sa alimpatakan ni Herodes ang hadlok, fear ug hatred, kasuko, kapungot. Busa mi-order ang hari nga Herodes i-murder ang tanang mga bata sa Bethlehem. Mo na wa masayre sa kadaghanan. Ngano doon na tayo Pasko? Mi-intervene ang sovereignty ni God. Pinaagi sa pag-direct ni Joseph. Pag-adto sa Egypt. Gilayon, dia, asap, as soon as possible. Tungod kay doon na pinatyanay sa kabataan. O gidala ni Joseph, pinaagi sa damgo ni Gabriel nga nag-exulti kaniya. Gidala ni Joseph yung tibok pamilya nga to sa Egypt. O nakalikawa sila. O naluwas ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Sa bata pa siya, 2 years old at least. Ug nianang pagkabirnes hapon, alas 3 gito maigsoon, nakita ni Satanas nga may bunga na gyud. In town ang dugay nakaayo niyang kampanya pagpatay ni Ginoong Hesus. Tuwa nagbitay si Ginoong Hesus sa Roman cross. Duguon ngayo gipaslakan pagtunok perten sa kita. Og sa dihang giputos na si Ginoong Hesus sa pahumot. Ang patay lawas ni Ginoong Hesus sa pahumot. Giputos, una ilubong ang lawas sa anak sa Dios. Gisud sa lubnganan nga dili iyaha. Gisud sa lubnganan nga hinulaman. Gipasiliyuhan pag yan. Ang lubnganan, aron dili makaipsot, perting lipaya ni Satanas. Alam niya, daog na siya. Apan mao gayo di ay kini igsuon ang hingpit nga laraw sa Dios. Kini mao ang divine design aron mo rescue ug mo rule sa kalibutan ang anak sa Dios. Amen? Ang promised child mibangon. Human sa tulo ka adlaw, mibangon si Ginoong Hesus. Nabanhaw si Ginoong Hesus ug si Satanas naputo. Natutyo si Satanas. Naluto si Satanas. The great dragon was done. He was doomed. Nalaglag siya. Nalaglag siya dito sa cross. Siya mo'y nalaglag dito sa cross. Siya mo'y napildi o nabuntog dito sa cross. He was defeated. Di na siya ang ultimate force. Powerless na siya. O kung sige pa man siya disturbo nimo karon og nako, timan ini, ingon ang Bible, greater is God that is in us than Satan that is in the world. Amen? Palakpakan nato si Lord. Ang paagi, aron ma-enforce kining maong judgment ni God didto sa Kalbaryo, sa cross Kalbaryo, kang Satanas, mao ang pag-ampo. When we pray against the enemy, we enforce that judgment of God to Satan in Calvary. We enforce that judgment that was passed on him at the cross. So we can put that into operation today, now, here. Before his judgment is finally completed, kaukuman. Tanawan ng mga enforcer sa karsada, kagkag may naglawas, tiyan na may dako impod. No? Pero tungod siya lang uniforme, hadlok ng driver, mo violate, basta makakita. Nga naman, nakasulob sila. Nasayod ka nga ikaw gisuloban ka ni Kristo? Gibistihan ka sa bisti ni Kristo? Amen? Mga enforcer ta, may soon. When you pray, you are enforcing the judgment of Satan in the cross before his execution. Kay dugay pa man siya execute. O man takaybaw kanos Amen? Yan, magsigilan day tag-antos din eh. Unya, abi na to siya pay hawag, siya pay hari.
tagaan tagsakit, na inanita, na purdoy ta, na pobre ta, naglisod ta, wa tay pagkaon. Mas gamanan day siya sa Dios. Ingon ta ganiya, greater is God that is in us than Satan that is in the world. And that prayer, pag-rebuke nimo ni Satanas, when you pray and say, Lord, I pray in the name of Jesus, batok sa kaaway, nga dili niya destroyon akong kaminyon in the name of Jesus, nga dili niya destroyon akong lawas, nga dili niya destroy ang kini nga church, ang akong marriage, ang akong mga bata, ang akong mga anak, in the name of Jesus, ang akong kinabuhi. I rebuke Satan in the name of Jesus, nga dili niya destroy ang akong job, ang among kumpanya, nga dili bankrupt, wa na may mga trabaho na mayra na may ang akong negosyo, nga munas ginawa na akong bugno, nga makaginansin niya akong girebuke ang yawa, nga naghilabot sa akong negosyo. Make sure you are enforcing. Imong gipatuman ang hukom ni God ngadto sa cross. Amen? Piyang siya, walang powerless man siya. We help to enforce the victory that was won in the cross. Dili man ta mapildiro. Gitabang na nato itong kagalingon, gikonbinsin na ito kung kagalingon, ato ipatuman ang katong kadaugan ni Ginoong Hesus dito sa cross. Aron dili ma-insulto si Ginoong Hesus yung gibuhat dito, kasakit kayo ito igsoon. Dili ito na ito maduplicate. Hantod nga ma-ultimatum na gyud siya, nga ma-carried out na gyud into completion ang maong hukom dito sa Cruz Calvario. So kita nga church karon sa atong panahon here bisan asa pa universal church, the body of Christ, maoy intermission between the cross and the judgment of Satan. Amen. Kita mo intermission mga igsoon. 2022 na years ang intermission. Recess before the ultimate completion of this judgment. In other words, dili ta powerless. Gideputize ta sa langit, ikaw nga naglingkod niya. Na ang Holy Spirit nag-uban kanimo. Amen. The Holy Spirit is with you. Sa verse 7 ug 8, may gubat dito sa langit. Si Michael ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug ipanghinginlan sila gikan sa langit. Ana? Gi-fire out na sila. Dili lang ni kay one single battle, kundi series of long battles kini in multiple battlefronts. Taghag battlefront. Michael versus Satan. Battle between Satan-led angels versus God-led angels. Somewhere there sa space. Sige ni gubat. Sabihin ninyo, Ukraine ra Russia na gubat. Ug nagnilumbaan na yung nag-upgrade sa mga armas ang mga kanasura noon, Japan, Belarus, gihimong nuclear ang mga aeroplano, gi-convert nila nuclear ang ilang mga aeroplano. Ang dako nga missile nga nagatubang sa Israel, gi-pull out ganiha sa Russia, gibalik dito. Mas may lamang plano. So, nalipay ang Israel. Karon, ang Taiwan, iwit munay sa Amerika, kaya sige gliyok-liyok ang dragon, the red dragon. So it is a multiple battlefront in time, sigsoon. Mo ni gira, gubat, batok sa mga katauhan, sa Dios o katauhan ni Satanas. So if the war led by Satan and his with these angels and God with his angels is in the space, din sa earth, there is a Satan-led people nga nakigubat batok sa katauhan sa Dios. God-led people sa church. Amen? O kining mga kapintas o kabangis nining mga kaaway, ang final battle ani, ang katapusang gubat ani may tabo sa end times. Okay, tinuod ni, nga gihukman na si Satanas dito sa cross. Pero, paminaw ni, bisan pa ni ana, aktibo gyapon siya nga nangahig. Daghang siya nakahig. Pero ang Biblia nagsulti nako og nimo nga wala na siya gahom sa kamatayon. Katong gi-offer ganiha sa prinsesa nga nahimong immortal kay ang relihiyon ni Tom Cruise, Scientology man pod. Nagtuo ni nga ang human being are immortal o niya spirit being nga si Titan ning puyo sa human. Amo na yan tinuan pod.
Nya artista siya. At the same time, Illuminati po na siya. No? Ingon ang Hebrews 2:14, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could He die, and only by dying could He break the power of the devil who had the power of death. So ang yawa doon ay gahom sa kamatayon. Gilangkat ni Ginoong Jesucristo, gitangtangan siya gahom. When Christ died in the cross, God breaks the power of the devil. Gibali niya ang gahom ni Satanas. Gahom sa kamatayon. Amen? Dili na ka ma-separate sa presensya ni God. Tungod kay gituyuan gyud ngani ni Jesus Christ ug giandaman siya, gidesignan siya lawas sa sabakan sa kabirhen. Iyang lawas sa Jesus Christ kay God man siya. God is spirit. Ug nagpakatao siya pagsulob ngadto maong lawas. Ug human sa iyang pagkatao, 30 years old naglakaw lagi kan sa awan nga 30 naglakaw-lakaw siya sa kalibutan. Hantod pagka 33 years old niya ni Jesus Christ. So doon na siya duha ka nature, doon na siya duha ka kinaihan. Tao siyang matod 100%, Dios siyang matod 100%. O gibayaw ang maong lawas. Ngadto sa langit, mikayab siya. Da ang maong lawas. Hasta tong busulot siyang kamot nga ginansang o katong siyang kilid nga giduslak. Hantod itong mga uwat sa iyang agtang. Gida niya sa langit. Aron ningad to na to, makailatangan. Si Ginoong Isu Kristo na. Katong iyang ipakita ni Thomas, nga kundi ka mo tuot, Thomas, anawang ang agi sa nilansangan sa kong kamot. Amen? That was the resident body, human body of Jesus Christ, permanently. Mauna to ang iyang lawas. Pero sa mayaong lawas. Sa krus, Satanas may nalaglag, na hukman siya, bisan tuod, murag ni daog siya og aktibo. Apan, listen to this. Legally, ang kalbaryo mo ay kumplitong kapildihan ni Satanas. Apan ang desisyon, kailangan yun ipatuman. Ang problema lang, bisan din sa korte, sa kalibutan, sagad ang nakonbikto, talag sarama, executed, diha, agad-agad. Mga katuigan pa ang mulabay. Una, ipahamtang ang kinatibukan gayod nga silot sa ilang pagkakonbikto. Tinuod, nga ang ultimate victory has been won in Calvary, but it won't be totally implemented until some point in time, in the future. So in the meantime, we know that Satan is no longer able to do what he wants to do. Evil comes because evil comes. One day, evil comes in your household because it comes. The world, the evil is in the world. Though he is powerless. But, listen to this. When evil comes, you find God enough. Pag-abot sa yawa, sa imong dapit, sa imong teritoryo, makita mo si God, labaw pa. He is more than enough. Sangpita siya, ug tubagon kaniya. Amen. Hallelujah. Ayaw lang yung tagai si Satanas og ngilit. Bisag ngilit lang sa imong kinabuhi. Kay kung imo nang buhaton, gitunto nimo ang imong kaugalingon. Gitunto nato atong kaugalingon. Wa siya gahom lagi nga rin nato. Pero ang problema kung open ta, kung ma-expose ta. Between karon og sa iyang execution, evil is in the world. Og bisag wa siya ultimate power, gamito niya ang tanan niyang matang sa abilidad pagdisturbo nimo. Aron di ka kasimba, aron di ka kapadayon papangalagad sa Ginoo. Gamito niya ang tanan niyang abilidad pag-discourage nimo. Powerless na siya. Pero he has the ability to discourage you. Pag-distress nimo, samukon kaniya migsuon. So, niining intermission between Calvary and today karon dili ta powerless ha, dili ta powerless, gitagaan ta ni God sa tanan natong gikinahanglan. Gihatag nga ri kanato ang tanan natong panagang, dili yam-yam. Ang Biblia nagsulti sa Ephesians chapter 6 verse 11 nga armored ta, weaponized ta, pagdawat nimo ni Jesus Christ, giweaponize ka sa Holy Spirit, doon na kay gahom sa Espiritu sa Dios. Amen. Itaod na siya, gamitan na siya, i-activate na siya. Pislita na kung siya ang pislito nimo diha sa mga bersikulo. Ingon sa Apostol Pablo, ang tanang hinagiban
ang atong hinagiban, mga hinagiban sa Dios, sino ba na? Kaya waman ta makig-away flesh and blood. Nakig-away ta sa mga spiritual forces. So giisyuhan na ta karon ni God. Kada Domingo, kada Bible study, giisyuhan ka ni God siyang hinagiban. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, may kargada ka igsoon, labaw pas 45. Ingon si James, resist the devil and the devil will flee away from you. Pero sa verse 7, sa James chapter 4, before, akana the same nga verse, pero sa ibabaw, ingon, submit to God. Sa ito pa mo submit siya kasi Ginoo, o nakaka-resist sa devil. Kaya dili ka mo submit sa Ginoo, dili ka kaka-resist sa yawa. Amen? Kung dili ka magpailawom sa gahom sa Dios, dili ka ka-resist sa kaaway, kaya pertigi siya muda. O panglingla, pangdani, o pangkabig. Verse 12, nagpadayag sa Hallelujah, maing buntag mga igsoon. Amen. Amen. Sa tuloy yun natong tapading na welcome ka karong kabuntagon. Amen. May buntag, Amen. may igsunan. May buntag sa tanan. Labi na sa itong mga kaigsunan online. O sa karon may igsunan, akong gihangyo ang tanan nga mutindog ta. Ug atong andamon atohang kasing-kasing ato Amen. ipahiluna atong andamon atong mga dalunggan atong mga pagdayeg para sa kahimayan sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Atong simbahan atong Ginoo dinay kabuntagon mga igsoon tungod kay wala nilaing Dios nga takos ug ngayon nga modawat sa atong mga pagdaig. Amen. Hallelujah. Pasalamat ta diha sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Yes, Jesus. Lord God, hinguin Lord God matagusan ang mga kinabuhi ng Dios. Ang ngayon ang tapos kami muduol diha sa imo tubangan, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Jesus, you are the Lord. Purify my heart. Let me be as gold and precious.
basahon ang atong mga Biblia mga igsoon diri sa Salmo 33, 1 hangtod sa 8. Paglipay kamong tanan nga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo. Dayga ninyo siya kamong mga matinumanon kaniya. Pasalamati ninyo ang Ginoo pinaagi sa mga alpa. Awiti siya dinuyugan sa mga kinuwerdisang tulugonon. Awiti siya bagong awit. Ayuha pagtugtog ang alpa, ug kusga ang inyong pag-awit. Matuod ang mga pulong sa Ginoo, ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Gihigugma sa Ginoo ang katarong ug hustisya. Gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. Pinaagi sa iyang pulong gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang adlaw, ang bulan ug ang kabituunan. Ang kadagatan gitigom niya sa usa ka dapit, ug gisulod niya ang katubigan sa mga lawak tigumanan. Pasidunggi o kahadluki ang Ginoo tibuok kalibutan. Pasidunggi ninyo siya kamong tanan katawhan sa kalibutan. Amen. Hallelujah. Magampot ang maigsoon. Yes, Jesus. Lord, aniya kami karong kabuntagon, Ginoo, tungod Lord God, kay gimingaw kami sa imong presensya. Tungod Ginoo, Lord God, niari kami tungod kay pasidunggan ka namo, Lord. Nagaampo kami, Holy Spirit, nga ikaw magapuno sa upat ka suok niini nga iglesia. Ug among ginaampo, Lord, nga ang buhat sa kaaway dili mahimo madaugon karong kabuntagon, kay amo siyang gitunglo in Jesus name. Dili ka madahimo madaugon sa among mga problema. Dili ka magsamok-samok kung unsa na sa muhuna-huna o kasing-kasing karon nga maoy mahimong babag nga dili kami musulbong sa mong mga pagdaig o mga pagsimba sa mong buhi nga Dios. In Jesus name. Ginoo, salamat Holy Spirit. Lord God, nga sa dihang mo bayaw ang among mga kamot ug among igaawit ang mga pagdaay, Ginoo. Salamat Lord God nga mahimo kining buhi o bubukal sa mong mga kasing-kasing o mabalik pagbuhi ang among mga kalag nga gimingaw nga ra kanimo. Salamat Ginoo Dios nga kay mo presensya. Imo igabuo karon Ginoo. Lord, na dili mahimong kawang ang among mga pagdaay ug pagsimba. Salamat Holy Spirit. Lord God, ang imong balaan, Lord God, nga presensya. Ginoo mo igabuo karon ug sa dihang kami maminaw sa imong pulong Ginoo. Lord God, amo kining usapon ug namnamon Ginoo. Lord God, nga mahimo kini mutubo Ginoo. Makapatubo sa among espirituhanon nga bahin, Lord. Salamat Ginoong Dios, Lord God, nga pinaagi niini madasig kami. Pinaagi sa imong pulong Ginoo. Lord God, makapadayon kami pagpalakaw sa among papangalaga dira kanimo. Salamat Ginoo nga karong kabuntagon ikaw ang mahimaya. Ang imong ngalan ang mabayaw. Tungod Ginoo, Lord God, kaya nga among mga problema o unsay rason. Musunod lamang kini Ginoo sa dihang kami magabayaw sa imong ngalan. Sa dihang kami magadaay kanimo Dios. Salamat ug salamat sa imong presensya. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Amen. Ang tanan na dunay kagawasan diya sa bulay, diya sa pagdaig sa tubuhi nga Dios. Amen. Hallelujah.
Everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Hallelujah. Jesus. If you love him, don't stop praising, put your hands up. If you love him, don't stop praising, put your hands up. Everybody give him glory, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout, everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Jesus. Hallelujah, we praise your name, Lord. We exalt your name. We magnify your name, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, ikaw ang bayawan ng Diyos. Ikaw na mo ang iwan, Lord God. Tumangin kami, nagatuon ka sa mo. Nagalaong bilang ka mo, Diyos. Ikaw ang nagpapungan, Lord God, sa pagkakusang sa kaso, Lord God. Praise your name, Lord. Hallelujah. Ito ang among pagkasimba, Lord God. Tiyak sa iyong mga kamot, Lord God, na mo ikaw yung mong isalig, Lord God, ang among kinabuhi, Lord. Ikaw lamang ang tagiyan ni Ini, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Into your hands I commit again, with all I am, for you, Lord.
kami nagatuo diha kanimo, Dios. Ug among gipili, Lord God, ang pagsimba diha kanimo, God. Ang pagtuo diha kanimo, Dios, sa tibok ng mga kinabuhi. Lord God, ikaw magagumala, Lord God, sa matagusan ng mga kinabuhi, O Dios. Among isalig, Lord God, ang among mga kinabuhi diha lamang kanimo, O Dios. Tungod kay ikaw lamang ang nagatupod sa nga namo, Lord God. Huwag kami gigupod, Lord. Tugnan mo kami. Dili nimo itugot, Lord God, nga matagusan ka na mo mabigo-biya diha sa pagpanalangin kanimo, O Dios. Kundi magapadayon kami diha sa pagtuo diha kanimo, God. Bisan pa dunay mga problema, mga pagsulay. Lumabot sa mong kinabuhi, Lord. Ang pagpiliyon na mo ang paglahay diha kanimo, God. Piliyon na mo ikaw, Dios. Ingon nga ikaw nagapili ka na mo, God. Oh, hallelujah. Ibayaw ang mga kamot, mga igsoon. Daigam, Dios. Daigam, Dios. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Now we'll worship you, Lord. Now we'll worship Kanya lamang ang siya lamang itong pasilungan. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah, pagkadalagon kayo sa tong buhi nga Dios, mga igsoon, amen? Amen. Amen. Indot God kay is ang so presence karong kabuntagon. Og hallelujah. Og welcome again kanatong tanan. Mapahilo na ta mga igsoon, aduna pay vacant Vacant seats seats. diri sa isig gilid. Amen. So atong lingyon atong tapad mga igsoon na bless ba ka? Amen. Amen. Na-bless. Super kayo. Pagka Amen. nindot kayo sa presensya sa atong buhi nga Diyos. Kagsuuna, no? Amen. Og mupahilo na ta mga igsoon og napay vacant seats diri upat diri sa pikas kilid. Og mga ginikanan, isang kamot sa tanang ginikanan. Amen. Amen. Kadaghan man sila. Isang kamot ginikanan. Amen. O So, di na to kalimtan nga ato ihatod atong mga anak sa taas. Kay na nga to ang atong mga madasigon nga mga teachers nga Amen. andam nga motudlo kanila. Amen. Og arita sa to ang dugang nga pahibalo mga igsoon. So arita matag Merkulis mga igsoon, alas 7 sa gabi para sa to ang midweek service. Okay, makadungog ta og mga buhi nga testimony sa to mga kaigsunan o mga pagdasig sa mga life coaches. Amen. Amen. Arita igsoon ha, karong Merkulis kita-kits ta. O dili po nato kalimtan mga kaigsunan nga sa panahon sa
adlaw nga Biyernes kay moarita alas 7 sa gabi. Kung diin kita tanan magaampo maghiusa nga naa ang kadaugan. Amen. 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 O mga igsoon, every Sunday, ari jud ta, 9:30 a.m. Padayon kita mga igsoon sa pagdinasigay o sa hiniusa nga pagsimba sa tumuhin nga Dios. Amen. Amen. O mga drummers, karong hapon, arita, alas 3, o wear something, ang sa ganito? White or brown? White or brown. So, wear something white or brown. Then, aduna pa tayong mga dugang announcement. Yes. Okay, so, akong unahon ang Interfaith Basketball League. Okay, kana siya sa New Lamp Ministerial. So, follow up ang venue ana. So, magsugod na siya karong October. Kisa hiligog basketball! Amen! Mga boys of Oo. truth. Mga Mighty Mighty men. men. Okay, so dunay duha ka category sa junior, 40 below. So mga 40 below, ang assign na ni si Brother Makmak, doula lang ninyo siya, and for the senior nga category, 41 up. Kay, sa man ni 40 below man ang kuan, 41 up, okay? So care of na ni Brother Eric o ni Brother Ray Magallanes. So, mga igsoon, ato nang pormahon atong team and gitawag na siya sports evangelism. Kay pila ka import gani? upat. O, upat ka import atong kuan. So, per category. So, sports evangelism, so mag-invite og unbelievers. Amen. And the rest is ang active nga members sa church. Amen. O, Amen. another pahibalo mga kigsuunan sa praise and worship. Gusto ko makadungog. Amen. Amen. So, natay ganang every first Sunday sa month kay mag-soaking ta sa church.